China, pinagbantaan ng gera ang Pilipinas at US? Pinakita daw mga tol ng China kung paano niya wawasakin ang kanilang mga kalaban. No? Yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Ang videong panonoorin natin mga kapatid ay mula kay Melvs Castle. Bago natin to simulan mga kapatid, inihikayat kita huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video na kung saan ay pinag-uusapan natin mga kapatid, palagi naman, di ba, yung mga kaganapan dito sa West Philippine Sea, partikular mga tol sa mga pangaharas ng China sa atin, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Malaking gulo to. Chinese PLA Navy pumalag sa Carrier Strike Group ng US Indo-Pacific. Nag-deploy ang China ng mga warship at fighter jet sa labas ng Bao de Masinloc. At nagsagawa din daw sila ng military war drills. Mukhang magiging battleground ng Bao de Masinloc. Dito ay pinakita sa video ng PLA Navy at Philippine Air Force kung paano nila wasakin ang weaponry ng US Army sa EDCA sites. Kung paano pasabugin ng China ang stealth fighter jet ng USAF. Sa video, mga tol, di ba, may nahuli na mga Chinese national dito sa Pilipinas na nagsasagawa daw ng pang-espiya. Di ba, meron silang mga special gadget, special equipment na ginagamit nila para gawa ng 3D map, yung mga airport, malls, di ba? Sa EDCA sites natin mga kapatid, iniikutan nila yan at kahit hindi sila pumasok sa loob, kahit sa labas lang sila mga tol, dahil dun sa mga special at advanced equipment na ginagamit nila, nagagawa nila ng 3D map yung target nilang lokasyon na pag-ispayan, tapos real time, no, na ipapadala na agad nila sa China yung kanilang mga data o yung mga datos mga tol. Nahuli yun eh. At yun ay may kasabwat pa. Kakalungkot mga tol. May kasabwat sila mga Pilipino, 'di ba? Ngayon, eto, ipinapakita daw mga tol ng China, no, sabi rito sa video, kung paano daw nila atakihin at kung paano nila lalabanan yung kanilang mga tinuturing na kalaban, no, mga tol. So hindi na tayo magugulat kung sila'y makakapaghanda kasi alam niyo na mga tol, ano sila pagapang sila kumilos hindi natin alam kung ano yung mga lihim nila. 'Di ba? Halimbawa, ito na nababalita ngayon, yung diversionary tactics lang daw. Yung pagpapadala ng China ng kanilang mga barko dito sa Zambales na lumalapit 54 nautical miles, 60 to 70 nautical miles na kung saan nakukuha nila yung atensyon mga tol ng ating mga PCG at binabantayan talaga sila. Pero habang binabantayan sila mga tol, 'di ba, ay hindi natin alam na baka meron pa silang ibang ginagawa na para hindi mabigyan pansin o hindi makaagaw ng atensyon, nagpapadala sila ng ng decoy. 'Di ba? Tapos kasabay pa yung nangyayaring mga kaguluhan ng politika dito sa Pilipinas. Sinasabayan din nila yan mga tol kasi nakafocus din doon na mata ng maraming tao, di ba? So talagang hindi natin malalaman kung ano yung mga galawan nila, kaya kailangan talaga magbantay dyan ang ating gobyerno. Pinagmamayabang din ng China kung gaano kalakas at kabilis ang kanilang mga missile. Nakakaya raw magbabagsak ng modern US Air Force jet. Tansya ng mga war analysts, kung hindi isusuko o bibitawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Scarborough Shoal, desidido na ang Chinese PLA Navy na sakupin to sa pamamagitan ng puwersa o digmaan. Sinakop na nga nila yung Scarborough Shoal Di nga tayo makapasok dyan, kontrolado na nila yan mga tol Diba? Kung gusto natin ng gulo, pepwersahin nating pasukin yan, which is hindi natin ginagawa. Diba? Kasi nga nung nangyari yung 2012, kamuntikan na magkaroon ng kaguluhan dyan, nagkaroon ng standoff dyan Doon na mga tol, naging kontrolado ng China itong Bao de Masinloc. So atras tayo nun. So ngayon hindi natin magawang pasukin yan kasi alam natin kung ano yung pwedeng mangyari. Ang kanilang panakot kapag talagang kukunin natin yung Scarborough Shoal sa kanila, ay sasakupin din nila yung Ayungin Shoal, no? Napakahalaga kasi talaga nila sa kanila yung mga tol, yung Scarborough Shoal.
'Di ba? Mayaman kasi 'yun sa mga isda eh. Kasi traditional fishing area nga 'yan ng iba't ibang mga bansa, Vietnam, Pilipinas, China. No, sa sobrang alam mo 'yun, papalaki ng papalaki at palawak ng palawak yung populasyon ng China. Nagkukulang na sila sa resources kaya kailangan na talaga nilang manghawak, no? Mabigat na salita galing sa kanila yun. Ibig sabihin na napakaseryoso nila dito sa pag-angkin dito sa West Philippine Sea. So kinakailangan na mas maging alerto ang ating law enforcement agencies at ang gobyerno natin kung paano nito susolusyonan itong problema natin sa China. Yan galing na sa expert mismo yan mga tol. Kailangan mas maging alerto daw ang ating gobyerno. 'Di ba? Maraming gumugulo, maraming nangaagaw ng atensyon nila mga tol, maraming mga batikos na pag hindi naman nila sinagot lalo silang napapasama. 'Di ba? Batuhan sila ng batuhan mga tol eh. May mga batikos tungkol sa ganito, batikos tungkol sa ganyan. 'Di ba? Kumbaga makikita mo talaga na yung focus nila pilit inaagaw, pilit na iniiba para kung ano man yung plano magawa, no? Kung ano man yung plano ng mga may planong hindi maganda magawa nila. Ataka naman ng Armed Forces of the Philippines at US Navy, parang fake yung balita ng China nang nagsasagawa daw sila ng military drills. Sa monitoring kasi ng AFP, walang na-detect na kahit anong isang military activity sa Bao de Masinloc. O di ba? Wala naman palang na-detect pero may mga nare-report silang ganun. Anong ibig sabihin no, di ba? Panggulo lang talaga eh. Pampagulo lang talaga. As in wala daw. Tingin ni Commander Roy Vincent Trinidad, palabas lang to ng China. Pinapakita na nagmi-military drill sila kasabay ng US Navy para ipakita sa mga Chinese na hindi sila naduduwag. Our troops did not observe any exercises nearby. Wala daw silang namataan o na-detect na kahit na anong exercises. We have to understand that sometimes China is only doing these announcements for its internal audience to make it appear that they are not weak because it could cause backlash at home. Ibig sabihin mga tol, yung kailangan nilang i-brainwash yung kanilang mga mamamayan na sila ay talagang malakas at hindi sila mahina. Ayan, no? To make it appear that they are not weak. Sabing ganun dito sa report, no? China is only doing these announcements for its internal audience. Kaya nga 'di ba dun sa mga nila, 'di ba? Sa mga media nila, yung CCTV, China Morning Post, 'di ba? Ang target talaga nilang papaniwalain doon mga tol is yung kanilang mga mamamayan kasi sa ibang mga bansa halimbawa international community o dito sa Pilipinas mismo, wala na silang mapapaniwala mga tol. Wala na silang mapapaniwala na talagang sila nagmamay-ari ng South China Sea o ng buong South China Sea. No? Kasama na dyan ng West Philippine Sea. Hindi nila mapapaniwala mga tol, yung mga Pilipino. Bakit? Kasi alam natin yung katotohanan UNCLOS. Alam natin yun na tayo ay kinakatigan yan na meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. 2016 arbitral ruling, nanalo Pilipinas, alam niyan ng mga Pilipino mga tol. So anong tanging paraan na pwede nilang gawin? 'Di ba? Dito sa Pilipinas makisali na lang sa gulo. Pero ang totoo naman, wala ata talaga. Kumbaga itong video na to ay fake news lang. Kung totoo naman na nag-military drills talaga ang China kasabay ng US at Philippines, bakit nagre-reklamo naman tong si Mao Ning? Tina-target daw kasi ang China sa military patrol ng US Navy at Philippine Navy. Tinawag pa to ni Mao Ning na muscle flexing at show of force. Kita mo? Kapag ang ibang bansa, partikular ang Pilipinas mga tol, is nagsasagawa ng mga exercises, 'di ba? Ang tawag nila doon muscle flexing. Pero kapag sila todo-todo, kala mo lagi susugod sa gera, buong puwersa nila kasama. Anong tawag nila doon? Nanganang yan talaga. Pinapalala lang raw ng US ang tensyon. Oo, sinisisi ni Mao Ning ang Amerika. Defense and security cooperation between countries should contribute to regional peace and stability. Napaka-paborito nilang banggitin, bigkasi na lagi nating naririnig sa kanila, regional peace and stability. At yan din yung paborito nilang sirain. Paborito nilang gamitin yan, paborito nilang guluhin yan.
and should not target third parties or harm the interests of third parties. 第三方，更不应该损害第三方的利益。在南海炫耀 Making a show of force and provoking confrontation in the South China Sea will only escalate tensions 武力挑动对抗，只会加剧局势紧张，破坏地 and undermine regional stability. 区稳定。 Pinagtanggol naman ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner ang Amerika. Anong asa sa US? Kahit wala ang US, handa kaming ipaglaban ang aming teritoryo. Pero syempre, much better kung may US Army, di ba? Oo, kaya nating lumaban pero alam naman nating matatalo tayo sa China kung wala ang Amerika. Sa totoo lang po yan. Totoo naman eh. Talaga lalamunin tayo ng buhay ng China mga tol. Napakalaking bansa nila eh. Sabi ko nga ipadala na natin lahat ng barko natin. Hindi man lang aabot sa kalahati ng meron sila eh. 'Di ba? Sa dami ng jet fighter nila, sa dami ng malalaking missile nila, may submarine sila, meron silang aircraft carrier. Tayo wala tayo nung mga yon mga tol. So anong meron tayo? Mga kakampi. Yun ang meron tayo. Warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces dyan that we are capable of defending our islands. At hindi lamang yon, we are capable of defending our islands unilaterally, meaning tayo lang muna. Tama. Totoo naman ang akusasyon ni Mao-Ning, asa tayo sa Amerika. Pero totoo rin na hindi masasakop ng China ang West Philippine Sea nang walang dumadanak na dugo dyan. Hindi nga nila masakop ang Taiwan eh. West Philippine Sea pa ba tatargetin nila? Yan ang masakit na katotohanan sa China. Kayo sa tingin niyo, totoo kaya ang military drills ng China? Eh wala nga daw na-detect eh. Di ibig sabihin, hindi totoo. Payabang lang ng China yon mga tol. Wala talaga silang ginawang military drills, di ba? Wala talaga silang ipinakitang puwersa. Kumbaga sinasabi lang nila yon sa kanilang mga tauhan o sa kanilang mga mamamayan, malamang kasi nabalita eh. Di ba? Dumating ang carrier strike group ng Amerika dito sa West Philippine Sea. O baka naman sabihin ng mga mamamayan nila, o teka, dumating ang US, anong ginagawa ng gobyerno natin? Baka takot na tayo niyan. O hindi gumawa sila ng fake news na balita nila. Hindi habang dumarating ang carrier strike group ng Amerika, nagsagawa tayo ng military drill. Pero wala naman palang na-detect, di ba? Wala, niloloko lang nila yung sarili nila. Anyway, bilang isang Pilipino at mamamayang Pilipino na may pagmamahal sa ating bayan at sa ating soberanya, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.